Good morning! Welcome back to my vlog. So ito yung ating day 7 ng Via Crucis. Andito naman kami ngayon sa phase 6 ng Gov Hills. Ayan. So nag-aantay kami ng mga kasama. Magsisimula kami ng 8 a.m. So ito yung phase 6. Iikutin natin ang... Ay, bawal nga pala bulaklak. Ano po? Iikutin natin ang buong Gov Hills. Kalaki po nitong Gov Hills. So nakakatuwa kasi mabibless talaga ang buong Gov Hills dahil inikutan talaga ng Via Crucis. So ayun po ang ating kaganapan na mag-uumpisa. Sana manood po tayo hanggang dulo. Salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking video or vlog ng Via Crucis. So ito na po siguro ang aking panata for this year ng Holy Week. Kasi every year talaga, meron akong panata. So, ito na yung mag-save ako ng memories. I-save ko to. Talagang effort din naman ang pag-video. So, pero okay lang. Masaya naman ako kasi ito naman talaga yung passion ko. At kahit dati pa talaga, nagbablog ako ng mga about ng activity ng aking ginagawang faith. Faith, my faith. Proud Roman Catholic. Siyempre, I'm proud Roman Catholic. So yun po. Abang po tayo sa ating mga next na video. Thanks for watching. Hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang. Good morning! Mga kapanalig ko. Mga kapanalig. Good morning mga Via Crucis Angels. Ayan po. Ready na kami, nag-aantay kami ng mga kasama sa aming Station of the Cross sa phase 6 ng Gov Hills. So, stay tuned lang at manood po kayo sa hanggang dulo. God bless, hindi pa tapos. Amen. Panginoong Jesucristo, habang kami nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ng iyong misteryong pang-Paskwa, pagkalaban mo kaming lahat ng biyaya, nakasuklaman ng kasalanan tulad gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon kami ay maaaring kinabang hindi lamang sa iyong paghihirap kundi maging Ang sa aming iyong first station. muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpatiwalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat anak ko sa iyong pagkabuhay, iligtas mo sa kaibigan. Ay tumangkot siya ng tinapay. Nagpasalamat at pinapirasyon niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gagawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Kinakailangan natin kumain upang mabuhay. Marami sa atin ang nakararanas ng gutom dahil sa kapabilangan ng makakain. Samantalang marami ang nananakana na hindi nagbabahagi at walang pakialam sa kapwa. Marami din naman ang naghihirap at Diyos lamang ang tanging inaasahan. Sige po, thank you po. Marami Kandila natin. Yung kandila. Dalawa. Kumain ng kumari. Baka dito sa kanya. Sinabi na kong mahal, kasalanan ay talikdan.
Ayan, pababa kami. Oh, ang ganda dito, oh. Ito ang Phase 6. Para kami nagpipilgrimage. Sa Phase 6 kami. Ang saya. Oh, dito, oh. Tingnan nyo dito, Marcy, oh. Nasa probinsya lang. Oh, ang ganda dito, oh. Peras. Malapit na Marcy. Ito pala yan, Marcy. Hi, Marcy. Dito na kami sa pangalawang station. Ang layo ng aming pangalawa. Ang layo ng aming nilakad. Hindi siya sunod-sunod. Dito ka, kasi magbabasa ka sa pagninilay ka. Dito ka sa pagninilay, sundan mo na. At pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay ay iligtas mo sa daigdig. Pagbasa. Gaya ng kanyang pinaugalian, umalis si Jesus ang tungo sa bundok ng mga Olivo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi nila sa kanila, manalangin kayo na hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo sila sa kanila ng may pukul na bato at saka lumuhod at manalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang alis na ito, ngayon may hindi ang kaloob. Ano yung malalaking patak ng dugo? Tumundig siya, pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratan niya natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tukso ay isang pangakit ng demonyo upang tayo ay magkasala. Ang pagsunod sa tukso ay isang kamalian, isang kasalanan. Maging si Jesus ay nakaranas ng tukso habang siya ay nasa halamanan ng Gethsemane. Pinalangin sa Ama ang kanyang naging sandata upang di siya nagawa ng tukso. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpili sa kabutihan at tuluyang pagkaligod sa tukso. Ito ay nangangailangan ng paigting na sakripisyo, kagaya ng ipinakita ni Jesus sa kanyang pinalangin sa halamanan. Dami nyo na stolen. Igib, nagapis, nangangailangan ng buong tinti. Tuwan-tuwa ako sa stolen mo, eh. Malalaking patak. Punta na kami sa third station. Maghahari ng lubusan ang buong Marcy, ang daming ano. Ang daming bayabas, oh. Saka malunggay. Grabe nangangamoy. Marcy, ang daming sili. Oh my God. Ay, ang daming pagkain dito, no? Ang sarap na may lupa. Ako, ganito rin ang gagawin ko pagka nakuha ko na yung lupa ko. Yung, Sa Florida sana. ang ganda pala dito sa Phase 6. Ngayon lang ako nakapasok dito. Bayad na. Ayun pa, ma. Lupa lang, Marcy. Gusto mo tayuan mo ng bahay? Tayuan natin ng hideout natin. Picnic doon. Oo, pwede na. Pag homeowners. Ay, lot owner. Lot owner lang pala ako. Pwede naman. Pag na-turnover na. Hindi pa ako sa akin na-turnover eh. Ayun yung papuni. Salamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa mga kita na yung pagkabuhay. Iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At nakikita ninyo siya ay dumarating ng nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sarili kasuotan at sinabi, hindi daw natin kailangan
napatunayan na. Marami sa mga nahusigahan ang walang lakas ng loob na mga tuwiran o wala man lang pangangatuwiran para sa kanila. Higit pa rito, tayo rin ay nanguhusga ng iba. Punta na kami ngayon sa fourth station. Kay sis Phileas. Ito na kay Madam President soon to be. Ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat nakita ng krus sa daigdigan. Pagbasa. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo nilang sisigaw, ipako sa krus. At pinagkagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga alagad ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya at saka pinahawak ang isang tambo sa kanyang kanang kamay at padipak nilang niludhuran at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gamit ng mga kawal upang siya ay laitin. Ipinutong sa kanya ang tinik na simbolo ng kahihiyan at sakit sa halip na isang tunay na koronang simbolo ng karangalan at kaluwalhatian. Napagtagumpayan na ni Jesus ang pagdurusa at sakit na dinulot ng koronang tinik. Subalit sa tuwing tayo ay nagkakasala ay muli nating binabalik at sinasariwa ang sugat. Ang sakit na dulot ng pangyayaring ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw na buhay na hindi kaaya-aya sa Diyos ay maituturing na mga hampas at tinik na nagpapasariwa sa kanyang mga sugat. At gawa na rin natin sa ating Panginoong Jesus. Ang kawalan ng malasakit, ang pagbubulag-bulagan natin sa katotohanan, ang panghuhusga natin sa iba, ang pagsasalita natin ng masakit at mga kasinungalingan at marami pang uri ng pagkakasala ay patuloy na nagdudulot ng sakit sa ating kapwa. Bilang isang sabayanan ng Diyos, tayo ngayon ay tinatawag upang magkaisang labanan ang anumang bagay na makapagdudulot ng sakit at pagdurusa sa ating Panginoon at sa isa't isa. Magtiwala tayo na laging nariyan ang Panginoon, nagmamahal at pumapawi sa anumang hirap at sakit na ating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. Sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin at pagtutulungan, madarama natin ang gabay ng Diyos at sa atin ang katarungan na muling bubuo sa ating pagkatao, sa ating pamilya at sa buong sambayanan. Panalangin. May mamon. Mamon, may juice, may water. May water si Madam. Ayan. Meron ako water. Water. Mamon. May mamon kami. Ayun, mamon. Thank you. Hi, sis. Wait lang. Ano ba station ka? Kami sa Station of the Cross. Pace. Ano? Panglima. Thank you. Papasok daw kami sa loob. Pasok sa loob. Pasok ako sa loob. Pagbasa. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagninilay. Ang krus na iyong tinanggap ay ang krus dulot ng aming mga pagkakasala. Ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming karupukan, ng aming pagkabigo at mga kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasan ng bawat isa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan. Yung Station of the Cross ng Station 5. Nasa loob siya ng gate. Hindi nakapasok lahat. Lubos namin nagpapasalamat sa pagtubos mo sa amin ng walang hanggang kaparusahan. Utang namin sa iyo ang aming kaligtasan. Humihiya bilang kapatawaran sa lahat ng aming Left, 6-7. Ano na tayo? Punta na kami sa ilang station na tayo, sis? Pang-anim station na tayo. Ay, dito pala. Saan ba? Pang-6 na. Ika-anim na istasyon. Si Jesus ay natapa sa bigat ng krus. Sinasambakan namin at pinasasalamatan Panginoong Jesucristo sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at ng muling pagkabuhay, niligtas mo ang siyang daigdigan. Pagbasa. Si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos ni Jesus sa panunuya at paglilibak ng mga tao na para bang siya ay isang kriminal. Halos iguko ng pagod dahil sa kawalan ng tulog, sa magdamag at pagpapahirap ng kanyang dinanas. Si Jesus ay nalagmig sa bigat ng krus at pag-aalipusta ng kanyang dinanas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taong sumusuko na dahil sa hirap ng buhay. Maaaring nararanasan din natin ang ganito at dahil sa ganitong sitwasyon ay nasasambit natin. Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan kung bakit pinababayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan. Mahirap isipin na hahayaan tayong makaranas ng kahirapan ng Diyos ng pag-ibig. Sa panahon ng kahirapan, madalas nating makalimutan ang pangakong binitawan ng Panginoon. At hindi tayo iiwan, lalo na sa oras ng kakapitan. Matuto tayong tumayo muli mula sa pagkakadugmok ng may pananalig at pag-asa sa pangako ng Panginoon. Phase ano kami? Station of the 7th station na. 7th station. Sorry po. Sorry po. Jesucristo niligtas mo sa daigdigan. na Alejandro at Rufo. Pilit nilang inapasan sa kanyang krus ni Jesus ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sis, pagninilay. Pagninilay. Panginoon, ang mabigat na krus na iyong pasan-pasan na sa pilitang pinapapasan sa magbubukid ay hindi pangkaraniwang krus. Ramdam mo ang tigas ng kahoy at bigat nito na humihiwa sa iyong balikat at kalamnan. Dahilan upang ikaw ay ang pagtugon ni Simon na pasanin ang iyong krus ay pagtugon na may kaakibat na pagbabago sa aming buhay. Pagbabago na may kasamang sakripisyo mula sa pagiging makasarili ay maging mapagbigay ng sarili sa kapwa-tao sa halip na pagmamaliit sa kakayahan ng iba dahil ang ating nakikita ay ating sariling kakayahan lamang. Bigyan po kami, Panginoon, ng mas mabigat na krus. Panginoong Jesucristo,
sapagkat sa pamamagitan ng mga anak ko sa pagiging pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga kabaihang nananagoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga paog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa, pakahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na para sa pagbabayad, puri para sa mga kababaihang ito, sa kanilang mga pagkakasala at sa atin, din marahil ang nakikidalamhati sa kanyang kalagayan at paghihirap sa sandaling ito. Mas mainam marahil sa pakikidalamhati sa kanya ay magbagong buhay tayo at talikdan natin ang ating mga masasamang gawi at maging malapit tayo sa kanya. Pang 9 station na kami. Mga iwas init. Lang in. Ganda. 11, pag ganyan, palabas na tayo. Wala kasi wala na dito. Walang madaan. Palabas sa papunta doon. Ano lang. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay pinako sa krus. Sinasabakan namin at pinasasalamatan Panginoong Jesucristo sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus at kanyang pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang kasalarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo doon at nanonood. Dami natin sandwich. Yan. Sandwich tayo sa sa 9 station. Ayan, may sandwich at water. Makainin natin si Kuya. Ayan. Haba break muna. Sandali lang daw. Aga po naman. Kain daw muna. Subo na muna kayo. Subo muna. Subo muna. Kakain muna kami. Mabuno na lang. 1 hour before mass pa. Eh, pwede pa. Pahinga kami lahat ko. Hindi lang namin naramdaman yung gutom. Kuya na leader namin. Alam mo na. So, bawal naman kumain before mass. 1 hour before mass dapat hindi kakain. Kuya, bata nga. Pero wala pa naman sa oras. Pwede pa. Bata nga, ganun eh. Senior. Paano? Kami. Kung ako nangingilang. Okay na. Kasi ang misa ay 10. 9 ano pa lang. Mag-9 pa lang. Pwede pa kumain. Nakakapagod eh. Wala kami nakaramdam ng gutom. Huwag natin yung may bata doon. Yung pagpito.
Mga matita, tapos na kayo kumain? Mabuti na lang, 1 hour before, sakto. Bawal kumain 1 hour before mass. Buti na lang, ano, wala pang 1 hour, mayroon pang limit. Ay, thank you po. Very strict, ano? Buti ko yung oras talaga. Pwede pa, dali-dali akong kain. Kumakain na kami, ikaw lang nakatayo doon. Kasi pinakikiramdaman mo kasi bawal kasi kumain pag oo, before 1 hour before misa. Kaya tinitinan ko yung oras, sabi ko ay pwede pa, dalian ko. Oo. Anong oras yung mas? 10? 10. Oo. Kaya nga saktong 9 o'clock. 9:15 na yun. Sino magmamahal? 9 o'clock naman tayo kumain, di ba? ba? Hindi. O, dapat 1 hour. After 9, wag na. 9:30. Kasi communion siguro bandang 10:30 naman. Oo. So, pwede pa, kaya nga minadali ko yung kain. 15 minutes na lang. Kahit tubig, wala muna. Ah. Fasting tayo, fasting. Tsaka Friday, bawal karne. Ayan na. Hindi talaga kumain. Talaga kumain kayo, tinitinang ko yung oras. Buti na lang, ano pa? Kasi magkukomunyon kasi tayo. sa istasyon. Ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan ng Imang Cruz, nagbubuhay, ito ang sandaigdigan. Pagbasa. Mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan niya siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito. Sama. At sinabi niya, Jesus, ko sa iyo, ngayon di sasam kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkinilay sa atin na tayo ay kumapit at tumawag sa Mata sa aming kaharian mo, hindi ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bago ng Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak ko Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Para sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon, patawad. At pagmamahal sa atin ng mga ina, habang tayo ay bitbit nila sa kanilang mga sinapupunan ng 9 na buwan. Sa araw ng ating kamanganakan ay buwis buhay na nakikipagsapalaran ang mga ina, masilayan lamang natin ang kagandahan ng daigdig. Ipatong ninyong kanang kamay sa dibdib. Kanang kamay sa dibdib. May sasakyan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong pagkukus, magkukuhay, sinagtas mo ang sandaigdigan. Nang mag-ikadalawang tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako.
May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito rito ang isang esponga. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago malagutan ng hininga si Jesus, sabi niya na siya ay nauhaw. Sa ating buhay, ngayon maaari ding masasabi ng Panginoon na siyang nauhaw sa atin. Sa mga pagkakataong tayo ay nakakalimot sa Kanya dahil sa atin, kaysa sa ating paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Gawin nawa namin itong hamon para lalo kaming mapalapit sa iyo at sa aming kapwa. Lagi nawa nating alalahanin at gawing lakas ang ipinakikita ni Jesus habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay, na manatili tayong magtiwala, mapalakas ang ating pananampalataya sa kapwa, sa Kanya sa lahat ng panahon. Sa tuwing tayo ay Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay kaligdan. Pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. pagbasa. Bago magtakip si Lim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot sa bagong kayong libang. Inilagay niya ito sa sariling bibigan na di pa nalalaunang ipinaukan niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa kaumanis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. ang bangkay ni Jesus ay inilibing ni Jesus tanda ng pagiging alagad at taga-sunod niya. Si Jesus ay namatay at nagpapatunay lamang ito na ang pagmamahal niya ay atin ay hindi lang sa salita kundi inibigay niya ang kanyang sarili para sa katotohanan. Ano po ba natin kamahal si Jesus? Kaya po ba nating ibigay ang ating sarili para sa Kanya? Kaya po ba nating kunin o hingin ang bangkay ni Jesus kay Pilato upang tayo ay maglibing sa Kanya? Paano tayo magsasakripisyo para kay Jesus? Dito po masusukat kung gaano nakakalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung talagang mahal natin si Jesus, naway sundin natin ang Kanyang kalooban kapag ibinibigay niya ang Kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya sa atin. Naway sa puso natin lagi ang Kanyang sakripisyo para sa atin. Sa naway, suklian natin ang kabutihan, pagmamahal at pagmalasakit ang lahat ng Kanyang mga ginagawa para sa atin. Naway, lagi nating alalahanin ng itanim sa ating mga puso
ang kanyang pagmamahal at sakripisyo upang tayo ay tubusin ng kasalanan. Amen. Amen. Ay Kristus na kami ng pagmamahal at pag-ibig upang kami ay magiging buhay. Kami makasalanan ng mahal ng Diyos. Ngunit alam namin hindi sapat ang aming buhay upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Ngunit o Jesus, kami iyong patawarin sa aming mga pagkakasala at magsin sa maling gawain. Kami iyong tanglawan upang kami maging matatag sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Naway upang matuloy namin ang daan patungo sa iyong paraiso. Natupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu. Anak krus at muling pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Makaraan ang araw ng pagmahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ginulong ang bato na takip sa libingan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng silak ng kanyang damit. Ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang ang aming patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi ito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam ko hinahanap ninyo si Jesus na ipinaso sa krus. Wala na siya roon, sapag siya ay muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang muli pagkabuhay ni Jesus, ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga anak. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at ayunan ay nagbigyahan din sa Ayun na si Father. na buhay. Aga ni Father. Muli ang ating Panginoong Jesus. Ang makikita sa Ama, siya ay muling babalik upang tayo ay makapilig. Kaya siya ang Ayun na si ating Father. kapayapaan sa buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang dala niya sa atin ay ang bagong buhay at ang bagong pag-asa. Ito na yung last station Ang namin. pagkabuhay, hatid niya ang kapayapaan sa mga Kristiyan. Ngayon ay puno ng takot at pangamba kasi sa mga umuusig sa Kanya. Alam ng Panginoon ang kapayapaan bilang isang biyaya ang magbigay sa atin ng kapayapaan upang makapagpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ayon sa kanyang kalooban at may pag-asa, tunay na kaligayahan at kapayapaan. Pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan na dinarating pagkabuhay, nakakaiba sa bigay ng mundo. Ito ang mga biyaya na hindi makamundo, hindi biyaya ng paghahatid ng pagmamahal, pagmabalasakit at kapayapaan sa bawat isa sa atin. Tama, malinis. Simula na. Babal na sila. Tapos na ang misa. Thank you, Lord.
ang aming lunch with brother. Dito pa sa amin. Kain muna for lunch. Ito na nagtatapos ang ating vlog. Thanks for watching. Mga busy kumakain. Thanks for watching.